Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang ating programa, ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Naandog po sa inyo ng Presidential Communications Office sa pangunguna siyempre ng ating kalihim, Cesar B. Chavez. And of course, sa pamagitan po yan ng Philippine Information Agency sa pamumuno ng ating Director General Jose A. Torres Jr. Sa ngalan po ng ating Regional Head, Angeli Lubo Mercado, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa talakayan dito sa ating programa, ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Makakasama po natin ngayon ang National Bureau of Investigation. At aalamin natin ano nga ba ang kanilang mga nagawa o kaya ay ang kanilang mga programa din para sa kanilang mga kliyente at ang iba't ibang mga aktibidad na kanila pong isinasagawa. Ito po ay may kaugnayan doon sa mga kaso na kanila pong iniimbestigahan dito po sa Lambag, Cagayan. Narito po, kasama po natin si Assistant Regional Director Victor V. Lorenzo sa atin pong NBI Region 2. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Sir Oliver. At magandang umaga sa lahat. Yes, yan po. At tulad na nabanggit ko, alam mo natin, sikat ang NBI kung ang pag-uusapan natin ay ang pagkuha ng clearance. Pero alam nyo ba na marami po at hindi lang po pamamahagi po ng clearance ang ginagawa po ng ating NBI. Napakarami po nilang mga ginagawa po para po sa atin pong mga kababayan dito sa Lambag, Cagayan. Una po, sir, ay nais po nating pag-usapan yung pong mga inyo pong milestone o kaya yung inyo pong mga programa at mga ginagawa po sa atin pong mga kababayan. Pero una po muna, sana ay atin pong ibahagi. Ano nga ba yung pinakamandato ng NBI para po doon sa mga hindi pa nakakaalam? Sir Oliver, tama yung sinabi mo. Karamihan ng pagkakaalam lang nila is yung NBI clearance. Yes, kasi pagka nag-a-apply ka ng trabaho, talagang dapat mag-apply ka ng NBI clearance. Pero although madami rin nakakaalam na may investigative function ang NBI. Kaya kung nakikita niyo paminsan-minsan, may mga iniimbestigahan kaming mga kaso. Lahat yan. Ibalikan ko lang, nung kapulang ng bagong director namin, dalawa ang gusto niyang pagtuunan ng pansin. He wants to focus our efforts on yung enhancement ng NBI clearance facilities namin to make it more secure, more reliable, more efficient, and at the same time, more secured. And at the same time, Sir Oliver, ang gusto niyang mag-focus ang NBI dun sa pag-address ng cybercrime cases. Dahil halos lahat ngayon ng mga kaso ay internet and cyber-related na. Dati-dati, di ba, pagka yung mga scams na yan, yes, nakikipag-meet pa yung mga scammers. Pero ngayon, online na lahat yan. Yes, so dalawang areas na to ang gustong i-focus ng leadership ng NBI ngayon. Aligned naman yon, yung focus na yon, ang direction na yon sa mga nakita ng regional office namin dito sa Region 2. At nakikita din ng office ng Region 2 headed by Attorney Ronquillo, RD Ronquillo, na tugma sa direksyon ng NBI. Kasi sa mga cases na nire-refer sa amin, at least 80% ng may cases are cyber-related. Kaya nga, nagpapasalamat kami ngayon na nandito kami at maibahagi namin yung mga experience namin. Kasi naniniwala ang NBI, Sir Oliver, na awareness is crime's worst enemy. And silence is its best friend. Yes. Kapag hindi ho nalalaman kasi ng tao na nag-i-exist yung mga activities or mga illegal activities na ganito, magiging victim sila. Yeah. And again, we treasure yung ganitong opportunity because ito yung mga opportunity na maipaalam sa publiko ang na may ginagawang NBI at kung ano ang mga nag-i-exist ng mga illegal activities online and offline. Okay, so tamang-tama, talagang trending ang mga ganyang mga kaso sa ngayon. At buti na lang at nandiyan po ang NBI para tumulong dito sa mga biktima na to. Pero bago po natin i-dig deeper, yung mga nabanggit ni Sir, yung mga online scams, yung mga online na mga hindi magandang ginagawa, o pandoloko sa atin pong mga kababayan, ay himayin po muna natin yung inyo pong pinakamandato, Sir. Kasi kung minsan nalilito ang mga tao,
Kailan ba dapat pumunta sa NBI ang isang biktima? Kasi siyempre meron tayong yung mga law enforcement authorities is marami ho tayo dyan. May mga police, number one, police. Meron din sa social welfare and others. So, kailan ba dapat pupunta ang isang biktima sa NBI? Kumbaga, NBI yung appropriate dapat nalapitan, sir. Meron under yung Republic Act 10867, yung Modernization Act of the NBI, may primary jurisdiction ang NBI. Tulad naman sa extrajudicial killings, tapos mga threats sa mga judiciary. And all those cases being referred by yung gobyerno natin, Malacanang and other government agencies. Kaya lang, para hindi lang malito ang tao. Hindi lang malito ang tao. Halos lahat naman, sir. Halos lahat, ina-accept namin. So pwede? Pwede. Any case? Oo. Hindi ho natin pwede kasi sabihin na nandyan na yung mga complainants, yung magko-complain sa amin, at sasabihin namin, i-shy away namin na hindi wala kaming jurisdiction dyan. Ang mapapangako lang ho namin is that either kung wala kaming jurisdiction, magbibigay kami ng advice sa inyo kung anong gagawin. At the same time, mag-o-offer kami ng, baka may part nung solution sa amin at nung other part, pwede ng police. Yun ho ang lagi pwedeng collaborative. Pwede, tama ka, Sir Oliver, collaborative yan. Ang iniiwasan ho lang talaga namin, isabihin namin na wala ho kaming jurisdiction dyan. Kasi kung alam naman namin kung paano solusyonan yung na dinudulog nila na reklamo or problema, ina-accommodate ho din namin yan. So, napakaganda po, no? At least ay pwede pala, no, na any case ay pwedeng pumunta sa NBI. Kasi ito po yung madalas po nating naririnig kung minsan agad lamang po nilang alam na lalapitan ay yung police, no? Pero hindi nila alam, meron ding NBI na pwede pong lapitan. Ito pong issue po natin ngayon, sir, no, ay yung cybercrime, no? Marami na rin pong ganitong mga kaso, no, even in our region. Sa atin po, paano po natin ito minomonitor? Meron ba tayong mga cases po sa Region 2? Unang-una, sir, balikan ko lang bago sagutin yung sa cybercrime issue. Madami hong accomplishment ang regional. Hindi lang sa cybercrime issues. Madami ho kami kasing mga operation involving yung eradication ng drugs. We collaborate with PIDEA and other law enforcement agencies to address yung issue ng drugs. Meron din kami mga kaso ng intellectual property rights. Yung mga namemeke, na-address ho din namin yan. At the same time, yung human trafficking, yung mga recent operations ng Region 2, NBI Region 2, yung human trafficking. Yung human trafficking na last na operation ng NBI, prostitution online, basically. Kaya dati ho, di ba, meron kang physical na building, doon nagkakaroon ng transaction, nagkakaroon ng medyo malicious acts. Diba? Pero ngayon ho, ang mga transactions na online. Online na. Sabi ko nga kanina na halos lahat ho, cyber-related na. For example, nakikita namin, madami ho kaming nare-receive na complaint, yung paluwagan. Dati ho, ang paluwagan, mini-meeting pa yung mga tao, tapos yung mga members, mga downline mo, meeting. Pero ngayon ho, online na lahat. So, challenge ho sa law enforcement yun. Kasi unang-una, madami ho tayong way para ma-anonymize yung mga pagkatao mo. So, yun ho yung challenge to identify kung sino ho ang gumagawa ng mga online scam. Dami ho kami na-receive na ganyan. Sir, sa Region 2 po, rampant, sa tingin po ninyo, base doon sa dami ng pumupunta po sa inyo na mga kaso, ay talamak na ba sa atin pong reyon ang ganyang mga kaso? Ang masasabi ho namin, karamihan ho ng cases na nare-receive ng NBI Region 2, yung mga estafa ho, yun nga involving yung mga online paluwagan, tapos yung mga online pero yung sa estafa, yung parang merong collection of
money. Tama ho yun. May deceit ho, tapos may damage. Kaya lang, ang vehicle nila, hindi na ho person to person. Okay. Online na yan. Online na. Kasi lahat po tayo nasa social media. Lahat tayo may digital gadgets. Yun ho ngayon ang kinakapitalize ng mga scammers online. Meron ba kayong data, sir, kung mga ilan na ba for this year ang inyong natanggap? Kasi naging uso yung online scam kasi na yan eh. So far, sir, sa palubagan pa lang, we have 70 active cases. Active. Opo. Yun ang nasa statistics namin. Meron na tayong resolve dyan, sir, or wala pa? Ongoing? May mga sir, may mga nafa-file naman kami na kaso. Kaya lang, sir, gusto kong i-manage lang yung expectation ng mga complainants namin. Masasabi ho namin na hindi ho lahat masosolve namin. Kasi because of the challenges nga, nung anonymity. Hindi mo makilala kung sino didemanda mo. Yes. Pero sinasabi lang ho namin, na-appreciate namin when you file a complaint with us. Kasi nakikita namin yung trending or nag-i-exist yung ganitong scam. And remember, sir, yung mga online scammers, offline or online, hindi ho titigil yan. Hindi titigil yan hanggat hindi sila nahuhuli. So sooner or later, sir, mahuhuli yan. Oo. Kaya ho, sa amin, hindi namin sinasabi kagad, okay, masosolve yung pera nyo, masosolve natin. Pero ina-appreciate namin na mag-file kayo ng complaint na once na mahuli namin yan, ma-examine namin yung mga digital devices niyan at ma-link namin na sila ang responsible doon sa kung paano ka na-victimize, pwede ho natin silang idemanda. Yun lang ho ang commitment ng NBI. Okay. So, ayan, sadyang napakarami talagang ganyang mga kaso dito sa ating pong lugar, yung online scam. Doon naman po sa sinasabi ho natin kanina, yung pong malicious acts, yung sa pornography, meron po tayong cases dito? Meron ho yan. Kaya lang dapat parang yung whole nation approach. Holistic dapat ang approach niyan. Hindi ho law enforcement, hindi lang law enforcement ang kailangan mag-suppress niyan. Kailangan ho collaborative effort, as you have mentioned, Sir Oliver, between yung government agencies, families, law enforcement, DSWD, lahat ho yan composition, to address yung issue na yan. Very serious issue na yan. At isang napaka-powerful, again, sir, kaya ina-appreciate namin yung ganitong opportunity. Kasi madami hong natututo habang nag-uusap tayo. Yes, oo. Kailangan lang ho maintindihan natin, napakaseryoso ho yan. At nangyayari ho yan dito. Kaya nagkakanda kami minsan sa mga schools ng awareness. Yes, oo. Kasi ang targeted niyan, mga victims, mga kabataan. Kaya ho, ang dapat niyan, dapat ho, sinasabi palagi namin, is to continue to be aware na re-exist. Huwag natin i-deny. Kapag may information, huwag natin i-deny na hindi nangyayari yan. Kasi sa buong Pilipinas nangyayari ho yan. Yes, oo. Including ho dito sa Region 2. At yan ho, napakaseryoso na offense yan kasi kabataan ho usually ang target. Para lang ho maintindihan natin kung bakit ho nagpo-proliferate yan mga ganyan. Bumalik lang ako, sir, sa isang complaint na na-receive namin. Sa maaga pa lang, may nakita kami na 17 or 16 pa lang siya at that time. She was young and at the same time, she was so depressed. Napaka-depressed niya. Umiiyak siya. So we approached her. Tinanong namin, what can we do for you? Ang sabi niya, naghiwalay daw sila ng boyfriend niya. So sabi ko, why don't you punta ka dun sa bahay nila and talk with your boyfriend. Kaya lang sabi niya, sir, hindi ko alam kung nasa ang bahay niya. Gaano na kayo tagal mag-boyfriend? 5 years na. Sabi niya. So, hindi mo alam kung nasaan siya? Hindi, sir. Saan ba kayo nag-meet online? And they never met in the physical world. Lovers online sila. Ang gusto ko lang point dyan, sir, is virtual reality is as real as physical reality right now. Kaya ho, yung madaling mapaniwala ang mga kabataan, mga millennials, Gen Z, at madali silang maloko, madali silang ma-illure, at madali din silang magbigay ng mga compromising photos, videos. Dahil nga, ang paniniwala nila, sir, is
katotohanan ang virtual. Virtual reality is as real as physical reality for them. Kaya yung sa awareness, habang nag-uusap kayo, naiintindihan ng magulang, naiintindihan din ng bata, na yung threat na yan, nasa virtual. At nag-i-exist. So, talagang kailangan ang guidance, hindi lang parental guidance. Lahat ng sektor kailangan ng guidance sa ating mga kabataan dahil talagang napapahamak po sila online. Yan kasi ang trend ngayon, kahit mga elementary grades ay marunong na rin sa online. No? Marunong mag-TikTok and everything. So, napaka-delikado. By the way, sir, ay alam kong napakarami na rin gustong itanong itong ating mga kasamahan. Sige, si kasamang April sa Lucon Racho ng Radyo Pilipinas. Yes, thank you so much, Sir Oliver. At ito po, may kaugnayan dun sa natanong kanina ni Sir Oliver, sir, na kung kailan papasok si NBI o kailan pupuntahan si NBI. Nabanggit po ninyo na kahit anong kaso pwede po nating tanggapin. Pero sa mga natatanggap nating kaso ngayon, sir, mataas ang awareness ng mga tao na ay pwede ko palang lapitan si NBI at kung hindi naman sila natatakot na pumasok or yon mag-file na ng case doon sa bahagi po natin, sa magpatulong sa bahagi po natin sa NBI, sir. Unang-una, ma'am, salamat pala sa tanong. Huwag ho kayo matakot mag-file ng complaint. Function ho ng gobyerno yan. At the same time, function ho ng NBI. Mandate ho namin yan. Kaya nga ho sinasabi namin, may primary jurisdiction lang kami. Pero wag ho silang magkaroon ng apprehension na lumapit sa amin. Kahit kasi ho wala sa primary jurisdiction ho ng NBI, i-accommodate ho namin ang publiko. At magbibigay ho kami ng advice. Dahil ho doon sa mga experience namin. Sasabihin namin sa inyo totoo, we will manage your expectation. Wala kaming jurisdiction yan, pero ito ang mga dapat mong gawin. Ito ang mga dapat mong prepare. Pwede kang pumunta na lang sa abogado mo or pwedeng pumunta ka lang sa barangay or mas makakatulong ang pulis sa iyo. Pero ito ang mga dapat mong i-prepare. Yung pakikipag-usap kasi sa amin, ma'am, because of our experience, and this is what we do, may halaga na ho yun sa mga nagpa-file sa amin ng complaint. Again, ma'am, dapat walang apprehension na mag-file sa amin ng complaint. Kasi kahit na hindi namin ma-address yan, kasi it is not within our jurisdiction, ma'am, maiga-guide namin kayo sa tamang gagawin ninyo. Follow up? Mataas. So, dun sa mga natanggap natin, sir, na cases, masasabi natin, mataas ng awareness. Alam na nila nag-exist kami para tumulong sa kanila sa cases nila. Yes, ma'am. Kasi ang point ni kasamang April siguro, sir, yung iba kasi medyo nag-aalangan kasi parang napakataas ng level ng NBI. So kung ang kaso mo ay parang sa tingin mo ay hindi ka NBI, wag ka sa NBI. So wag ka pumasok sa NBI kasi yung mga kaso dyan ay kapag talagang milyones ang nanakaw sa'yo o kaya yung talagang hindi mo kilala, hindi mo makita, hindi mo alam kung nasaan yung kalaban mo. So, doon ka dumulog sa NBI. Parang ganun kasi yung level ng NBI, napakataas. Sa inyo, sir? Tama, may perception na ganyan, sir. Pero kaya nga, sir, na-appreciate namin yung ganitong mga opportunities to explain. Hindi dapat ganun, ma'am, ang paniniwala ng wala sa level ng kaso para lumapit sa NBI. Any case you can For example, ma'am, nawawala yung manok niya. Nawawala yung manok niya. Anong sasabihin namin sa iyo? Bakit mo idudulog sa amin yan? Cybercrime ho yan. Bakit yung cybercrime? Yung manok ho, pinost sa FB. So, paano mo ma-identify yan? So, yung the mere fact na makikipag-usap ka sa amin, ma-direct ka namin na baka wag ka nang mag-exert ng effort dyan. Ito, how can you prove that? Itong mga challenges mo, baka pwede mo na idulog yan sa barangay, di ba? Mag-prepare ka lang ng affidavit, we could assist you on that. Yung mga ganun, ma'am. Advisory. Sa tingin namin, mahalaga na yun eh. Again, ma'am, tingnan mo. Bigyan pa kita ng isang example. Yung nanay mo, nabanggit mo na Sir Oliver kanina yung love scam. Yung nanay mo, meron online boyfriend. Kinukuhanan siya ng pera. Now, you will seek the guidance of the NBI. You file a complaint with the NBI. Ang unang-unang masasabihin namin sa inyo, ma'am, on how you're going to approach the issue. First, mapapaniwala mo ba yung mother mo na victim siya ng love scam?
paano magiging approach mo? Kakausapin mo ba yan? Mag-file ba kayo ng complaint? Pag ma-file kayo ng complaint, pwede namin sabihin, baka may effect dun sa relationship mo. So, may bibigyan namin ng tamang direksyon yung concern mo. Hindi naman ibig sabihin kagad, mag-file ka ng complaint. Yes. Pero magkakaroon naman na effect sa relationship ng mother mo. Kasi alam namin, because of our experience, na ang mga victim ng love scam, may denial stage sila, na hindi sila victim. And we know how to approach this. Pwede mong sabihin sa magulang mo, pwede ho bang makipag-usap muna ho kayo sa NBI? Hindi mo tayo magpa-file ng complaint, makipag-usap lang kayo. Okay. So, ito marami sigurong tanong to tungkol sa online scam. Ate Jene, anong BIA? Sige, bago yung main katanungan mo, kasi sinabi mo kasi yung scam, kumusta na po, sir, yung mga dumulog po sa inyo na humingi po ng tulong? Yun nga po yung napakalaking issue dito po sa Tugigraw, yung milyon-milyon na scammer. No? Kumusta na po, sir? Ano po yung naging hand or naging contribution ng NBI, lalo po doon sa pagpapabilis po ng kaso, sir? Pakiulit nga, ma'am, anong specific na case yun? Yung sa online scam. Yung sa online scam dito sa Tugigraw, sir. Yung involving yung police, anong sir? tawag kasi doon? Paluwagan. Paluwagan. Online paluwagan. Yes, sir. Opo. Madami yan, ma'am. Madami yan nagpa-file sa amin ng complaint. Kaya na-mention ko nga, ma'am, hindi naman namin pwedeng sabihin, magkano nakuha mo sa'yo? 10,000. Hindi naman pwede namin sabihin, ma'am, di ba, na hindi ka pwede mag-file ng complaint. Ang tinitingnan namin dyan, ilan ba ang victims? Yes. Kaya na-appreciate na mag-file ka ng complaint and sooner or later, sabi nga natin, na hindi yan titigil. Sooner or later, kahit na online yan, ina-anonymize muna nila yung identity nila, sooner or later, mahuhuli yan. At mas malaki ang possibility na ma-recover mo yung pera mo kaysa hindi ka naman dudulog sa law enforcement or wala kang gagawin na aksyon. Kasi pag wala kang gagawin na aksyon, hindi ka man lang makapag-file ng complaint, paano yung chances na ma-recover mo yung pera? Sir, we appreciate yung sinabi niyo po kanina na regardless kung maliit o malaking kaso yung nakikita natin o na kailangan tumulong sa inyo. May mga experience po ba tayo, sir, na akala natin parang sisim lang na issue pero yun pala yung nag-open para makita natin yung mas malaki kaso. Oo. Tama yan, ma'am eh. Kasi, alam mo, ma'am, hindi, unang-una, yung materiality issue. Hindi kami pwedeng mag-judge kung anong material. 5,000 might not be material to you, Sir Oliver, but dun sa isang tao na yan, material yun. Napalaking pera yun. Kaya hindi pwede natin sabihin na ang liit lang na nakuha sa'yo, wala kaming jurisdiction dyan. Or at the same time, kung 5,000 sa'yo, 5,000 sa kanya, 5,000 sa kanya, madami. Tignan mo yung amount. Yes. Di ba? Divested or scammed ng iisang grupo lang. Di ba malaki, ma'am? At the same time, yun ang magti-trigger eh. Maalam namin yung mga bagong modus operandi. Paano ka ba in-approach? Ano ba ang unang sinabi sa'yo? Ano ang promise sa'yo? Investment ba yan? Cryptocurrency ba yan? Trading ba yan ng dollars? Di ba? Pag nalaman na namin ganyan, may grupo na ganitong ang modus. Yun ang mag-i-initiate at doon kami mag-uumpisa, ma'am. Since na-trace na natin kung paano yung galawan nitong online scammer, syempre, tatanggalin na nila yung modus nila. Kita po ba tayo, sir, na bagong modus operandi ng mga scammer ngayon? Baka akala namin, totoo naman pala, yung pala, nag-divert lang po sila dahil huli na sila doon sa dating modus po nila. Ma'am, napakaganda ng question. Napakaganda ng question, ma'am. Talaga, ma'am, nagbabago-bago sila ng modus. Minsan, pwedeng cryptocurrency, investment. Tapos, pwedeng yung sa foreign currency. Pwede naman, mahihingi sila ng investment kasi magpapalaki na ka ng manok, magpapalaki ka ng baka, magpapalaki ka ng baboy. Yun ang mga investment mo sa kanila. Nagbabago-bago lang unang modus eh. Pero sila pa rin. Pero isa pa rin ang scheme. They will promise you everything. They will promise you heaven and earth. Investment mo, kikita ng 100% in a matter of month. Yun ang common denominator. Pero yung scheme, nagbabago-bago. Tinitweak lang nila yun. Meron din kasi yung nauso is yung sa unang bugso ay talagang ipaparamdam sa iyo na totoo.
Tapos kapag nakuha na yung loob mo, saka pa lang kakanain ng malaking halaga, like what happened sa Tuguegarao, no? Yung una daw ay talagang merong return of investment na doble doon sa na-invest nila. Pero doon sa third, fourth, fifth na ay nawala na. Balikan natin yan, sir. Dito sa, yung case kasi ng Tuguegarao ay sumikat kasi nag-intervene ang lokal na pamahalaan, no? Talagang nilabas nila yan. Yung iba kasi dito identified, sir. No? Kilala. Some are even involved in government, in public service. No? Pero yung mga biktima, may mga nakikita ko nagpo-post na na-identify na, nakilala na, alam na kung saan nagtatrabaho, pero bakit hindi daw nahuhuli? Yun yung tanong ko nila. Ano ba yung process po dito, sir? Unang-una kasi, sir, sa investigation, bubusisiin mo yun, hihimay-himayin mo yan eh. Sa mga ganitong scam kasi, sir, ikaw ba did you really participate sa planning stage or you are just a victim? Paminsan-minsan kasi ilulure ka nila to invest tapos bibigyan ka ng malaking return. Pero part ng scheme yun eh. Para manghikayat ka ng mga downlines mo. Pero hindi mo alam at the end of the day na ginagamit ka lang. Kasi high profile ka or known ka sa community. Pero hindi ko alam, wala kang malis. And you are not a party to the plan. Nakikita ho namin yun. Pero may nakikita din ho kami na dahil na-victimize sila, yung downline nila, intentionally binivictimize na nila. Then we file cases against you. Kasi may tinitingnan namin, hinihimay-himay namin kung talagang may deceit on your part. Pero kung victim ka lang, diba? Victim, alam mo na talagang minanipulate ka lang into believing na legitimate yung scheme at gusto mo lang makatulong sa mas mahihirap sa'yo, then wag naman kami mag-file ng case sa'yo. But itong mga victims na to, the claiming na victims, ay kasi parang nagsanga-sanga na nga, sir, no? Are they willing naman to participate para at least the big fish ay makita natin? Ganun ho yung direksyon talaga. Talagang pagtagpiin natin yung mga circumstances in identifying yung mga scammers at the same time to file cases using yung mga affidavits, at the same time evidence, receipts that will be presented by the members or the victims. Okay. Si Sir Munding Pancha ng Magic FM. Oo. Ilihis ko muna sa Pogo. Si NBI ba, sir, ay nabigyan ng instruction na tumulong sa pagtukoy sa mga POGO operations sa buong bansa, and in this particular case, sa Region 2, sir? Sir, isa sa mga mandates ng NBI is to participate in ongoing investigation being conducted by counterpart law enforcement agencies. Kaya kung makikita nyo ho, yung mga POGO investigation dito sa Congress, dito sa Senate, nandun ho lagi ang NBI. Kung ano ang tutulong ho namin in terms of intelligence gathering, in terms of operational aspect, ino-offer ho namin yon. Kasi it's part of our mandate. May lead ho, usually may lead kasi agency, parang support lang minsan ng NBI. Or minsan naman, lead ang NBI, support naman ng other government agencies. For POGO, sir, may mga tasking kami. In specific tasking, yun yung magiging participation namin. Sa Region 2, may natuklasan ba? May natukoy ho ba na? Sa Region 2 daw po, sir. Kung ano, sir, kung hindi ko masabi, kasi ho ang POGO operation fragmented eh. Hindi ho natin masabi na nandito sila. Baka part lang nandito. Hindi ho, kung iisipin kasi natin na isang location lang ho, ang POGO is actually being supported by so many arms, yung parang support services nila, na situated sa different geographical location. Kaya yung kung meron sa Region 2, may possibility ho, pero may possibility din naman na parang part lang siya. Okay. May follow-up pa po? Okay na doon. Dito siguro sa sir. Ang mga tao kasi is very eager din na tumulong sa gobyerno. Labanan nga itong corruption, no?
Now, kami sa... Sir, pakigamit yung mic daw po. Kami bilang mga mamamahayag, siyempre nakakatanggap tayo ng mga queries, mga report from sa mga tao na nagtatanong, bakit si ganito parang biglang yaman? Bakit si ganito parang biglang dami ng sakyan? Bakit si ganito parang akala mo nalo sa loto? Government official pa man din. Sir, sa lifestyle check, pwede ho bang idulog sa inyo yung mga ganitong bagay? Marami ho kami na-receive ng mga ganyan. And we really appreciate it. Kahit nga ho unsigned, anonymous, vina-validate ho yan. Kasi dyan ho, hindi ho lahat totoo ang nare-receive. Pero ho, vina-validate namin yan, pinaprocess namin yan. At nililink namin, may existing case ba to? Or may existing case ba tayo against this individual? And that could contribute na dedirectionan ho yung investigation namin pag kami ongoing. And we can even sir initiate an investigation kapag may mga nare-receive kami na ganyan. And because of our experience sir, kaya na naming himayin, ito politically motivated, gusto lang siraan si ganito. Ito baka dapat hindi natin i-address yung issue na yan dahil baka magamit lang tayo. Yun ho mga considerations namin. At the same time, pag kami mga ongoing investigation, even sa other law enforcement agencies or government agencies, pino-forward po namin yun, yung mga information. Sinasanitize namin, kung anong useful information, pino-provide po namin sa kanila. So may mga natatanggap na pala kayo, sir, no? Palagi ho, madami ho. Okay. Madami. Thank you. At yung iba ho, totoo, yung iba hindi totoo. Okay. Thank you. Sir, no? Before kay kasamang Mika, no, ay merong hirap yatang maka-online si Madam Teresa Campos ng Radyo Pilipinas. Pero ito po pinadala niya sa atin yung tanong niya, sir. Kung nag-file na ng kaso sa PNP, pwede pa rin bang mag-file sa NBI? What if magkaiba ang findings ng investigation ng PNP at NBI sa the same na kaso? Napagandang yan, sir, na question niya. Kasi usually, may mga cases talaga nangyayari yan, sir. Pero, considering that we are counterpart law enforcement agencies, as much as possible, we try to harmonize. Ina-harmonize namin yan. Tinitingnan namin, sir, baka may mga hindi lang nakita na aspects ang PNP or tayo naman baka may hindi tayo nakita. Bakit hindi natin i-align yung investigation nyo at the same time investigation namin? There should be no conflict. Ang presumption kasi is, well, you're performing your job. We are performing our job. Kung meron man lang differences dun sa mga findings, baka ang first effort namin, ang mindset namin is to harmonize. Baka naman hindi nyo lang nakita to. Baka hindi lang namin to nakita. Pero pwede pala yun, sir, no? Pwede yun, sir. One victim or yung gusto mag-file ng case, kahit nag-file na sa PNP, pwede pa rin dumulog sa PNP. Pwede yun. Nangyayari sa po yun. NBI. Nangyayari po yun. Okay. Si kasamang Mika ng FMR. Hello po. Usually po kasi kapag may mga scams or mga issues po na ganyan, sa Facebook po nila pinopost, ang dami po. Parang nagiging sumbungan na po ng bayan yung sa Facebook po. So, are there any cases po na kapag ganun po na nakikita po ninyo na i-post ito sa Facebook, itong issue na to, iniimbestigahan nyo po on your own or kailangan po nila nung lumapit sa inyo? And if not po, ano po yung masasabi po ninyo sa mga kababayan po natin na hindi po dumudulog sa inyo, bagkus doon po sila sa Facebook nagpo-post ng mga nararanasan po ng kaso po nila? Minsan kasi ma'am, talagang yung social media na doon na tayo nagve-vent eh. Di ba? Gusto natin talagang kausapin yung mundo eh sa mga issues natin. Hindi ho bawal yon. Kaya lang, kailangan din hong maging maingat tayo. Kasi there's such thing as cyber libel. Wag ho natin lahat gamitin ang social media kapag gusto nating event lang yung naranasan natin. Baka kasi ho lalaro na ho tayo dun sa violation ng cybercrime prevention. And there's such thing as cyber libel. Madami hong napapahamak niyan. Ang intention mo lang is public awareness. Pero hindi mo alam, yung perception mo, mali. Kasiraan na di-dishonor mo na yung pagkatao ng isang individual. Baka mas mataas pa ho ang penalty kapag sila ang nagdemanda. Kaya dapat to, think before we click. Di ba?
we have to ask ourselves bago tayo mag-project ng mga ganyan, mag-vent sa social media, is it true? Think nga eh. Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Those are the questions that you have to ask yourself bago ka mag-post. Pero hindi dapat natin, huwag tayo mag-hesitate ha. Pag-aralan lang natin bago tayo mag-post. Kung baga ang advisor, mas better na dumulog sa proper agency muna bago i-post yung kanilang mga hinaing. Sir, pagka halimbawa, nagkamali lang na dineliver sa'yo, di ba? Pwede ka naman pumunta ng DTI. Sino ba nagkamali? Yung service provider ba? Or yung nagde-deliver? Baka kasi totoong pinadala sa'yo eh. Somewhere, during the delivery, pinalitan ng bato yung cellphone na binibili mo. Sino ang may mali? So, post ka kagad itong Shopee or Lazada, di ba? Pero nangyayari yun, sir, ano? Buti na lang na-open yung issue na yan. Yung ating head IT ay victim po niyan. Bato po ang laman ng kanyang order. So, buti na lang nahabol ho niya, no? Binawi niya yung bayan niya. Pero yung mga, some cases, for one, aminin ko po, ako rin po ay victim po ng online selling scam, ano? Just recently. So, paano po ito? Kasi kung minsan, hindi mo rin ma-blame na, parang hindi mo ma-identify kung alin na yung scam sa hindi. Kasi parang totoo na, they chat, tapos lahat ng mga question mo, talagang sinasagot naman nila ng maayos. Ang problema lang, pagdating ng order, hindi na maayos yung ipapadala. So, paano nga ba ito, sir? Sir, alam ba, cellphone in order mo, bato ang na-deliver. Bato kaya orderin natin, sir. Tapos baka naman cellphone. Hindi, sir. Para baliktarin lang. Sir, unang-una, when it is too good to be true, it is not true. Pag napakataas naman, sir, ng discount, magduda ka na. And leverage on the power of the internet. Pag may nag-offer sa'yo online, usually may picture yan yung item, sir, di ba? Yes, oo. Mag-reverse check ka lang. Google reverse check. Halimbawa, itong cellphone na to, binibenta. Di ba? I-Google search mo. I-reverse mo. Kung pagka nag-i-exist na yung picture na yun online, over the internet, sir, using reverse check, ibig sabihin, fake yun. Hindi totoo yan. Hindi madideliver sa yun. Kasi ang mga scammer, sir, di ba? Wala naman yung item So, kung yung item na yun, ika-grab lang nila sa internet yun. At yun ang ipopost nila. Pero pagka nag-reverse check ka, makikita mo na nasa online na pala yan, in all probability, dinownload yan. Ba't pareho yung picture? And again, pagka masyadong mataas yung discount, baka either yan fake or hindi totoong madideliver. Ang problema pa, sir, when you message them doon sa kanilang online platform, ay hindi pala nagre-register. Parang hindi ko, binablock po nila or hindi na sabihin mo, scam to, kapag may warning ka na, scam to, wag maniwala. Hindi nagre-register, sir. Parang nabablock siya. Meron yan, sir. May lahat, sir, ng mga platform, yung mga sa logistics. May mga platform, yung non-logistics company, sir, nagde-deliver. Lahat po yan, may fraud department sila. Lahat po ng complaint, check nila. Although baka hindi lang nagre-reply. Pero nakikita nila yun. Bina-blacklist nila yung mga seller na gano'n. In terms of IP addresses, telephone numbers, may blacklisting sila na tinatawag. Kasi ito ay rampant din. Although maliliit na halaga kung tutuusin, hundreds, mga ganyan. Pero tama nga kayo, kung sa buong Pilipinas ganun yung motibo nila, so ilang milyon na kaya ang kanilang nakolekta out of that. No? Totoo yun. So napaka delikado din. Kumbaga parang magiging sistema na kung hindi po natin makita yan. I think si kasamang April may karagdagang tanong. Thank you, sir. Dito pa rin po sa natatanggap nating cyber-related cases, sir, no? Gaano kataas yun pong pag-solve po natin, yung percentage ng pag-resolve po natin dito sa mga kaso na ito, sir? Ang masasabi ko lang dyan, ma'am, ang gaganda ng question mo ang masasabi ko lang dyan, ma'am, 100% solution yan, ma'am. Pero ang tanong is, gaano katagal?
Ang sinasabi lang namin kasi, ma'am, is hindi ho sila talaga titigil. But sooner or later, mahuhuli. For example, ma'am, may isang hacker sa Isabela. Diba? Kung natatandaan nyo, mga 3 years ago, meron dyan na-apprehend. Matagal ho, trinak yun. Hindi lang, makikita lang natin siguro sa news na na-arresto na, pero yung process kung gaano katagal na siya nahuli. So, ang sinasabi namin, ma'am, lahat sila mahuhuli, but it's only a matter of time. Hindi lang namin kaya sagutin is kailan sila mahuhuli. But somewhere, somehow, magkakamali sila. At yun lang ho ang opportunity na kailangan namin. Isang pagkakamali lang nila. Follow up? Naniniwala tayo, sir, no, na meron tayong experts, lalo yun na nga, dumarami, nadadagdagan yung trabaho natin dahil mula noon sa physical o face-to-face talaga na mga transaction ngayon online na, kaya medyo tayo rin nag-level up. Pero may collaboration tayo, sir, with agencies na yun, may mandato dito po sa cyber-related cases na ito, sir. Napakahalaga kasi, ma'am, ng collaboration na mention mo nga, Sir Oliver, kanina. Constant ho ang collaboration namin. Ina-accept namin na hindi namin ho lahat kaya. That's why we collaborate with our counterparts, yung anti-cybercrime group ng PNP, DICT, CICC, data privacy, IACAT. Lahat ho yan, ma'am. Nagko-convene paminsan-minsan, at the same time, nag-share ng mga information. Sa mga financial institutions, may mga relationship ho kami dyan. Napakalaga ho kasi nun. Hindi ho namin kaya lang. NBI, PNP, hindi ho kaya. Kailangan ho yung whole nation approach. May kakapasa na batas ngayon, sir. Yung AFASA, yung Republic Act 10020, yung Anti-Financial Accounts Scamming Act, na sinasabi, akala natin may kaibigan tayo, paggamit nga nung ATM mo, papadeposit ko sa iyo at withdraw mo. Kung fraudulent ang proceeds nun, pwede kang mademanda nun, sir. 10 years to 12 years ang penalty nun. Hindi mo alam. Or nagkaroon ka ng boyfriend. Nag-open ka ng account sa isang bangko. Yung pala, yung boyfriend mo, sir, scammer. Doon bumabagsak sa account mo. Sa AFASA. Ano ka, sir? Sa Cybercrime Prevention Act, pwede ka naman demanda. At the same time, yung recently passed legislation natin, yung AFASA, 10 years to 12 years yun. So, mag-iingat po tayo. Babalikan ko na naman, sir. Again, nagpapasalamat kami na nami-mention namin yan online, ganitong forum, dahil madami yung pwedeng mabiktima niyan. Saan ba transfer yung funds na ninakaw sa mga victims online? Dito sa account na to. Ikaw, sir, ang madidemanda. Baka yung nag-entice sa'yo or boyfriend mo na nagpa-open ng account, wala na. Pero ikaw ang mahuhuli. Ikaw ang hahabulin. Kasi pangalan mo. Totoo. So, kailangan mag-ingat, no? Huwag basta-basta. At huwag pasilaw kung nakikita na dun sa account na yun ay merong biglang milyon-milyon, magtaka na tayo. No? Lalo na kung hindi natin kilala at hindi natin alam kung saan po galing yung mga accounts na yan. Meron pang additional? Sige kasama April. Para lang makumpleto po yung istorya po natin, sir, dun sa 80% na mabanggit po natin, cyber-related cases, sa mga natatanggap natin, sir, no? Yung iba po, ano po yung mga natatanggap pa po nating kaso na idinudurog sa atin? Madami hong yung jurisdiction, yung primary jurisdiction. Dito sa Region 2, pinakamadami talaga yung scam, pati online scam. Madami ho tayo mga request for autopsy, yung technical naman, technical sa amin, yung mga theft, robbery, madami ho yan. Counterfeiting, madami dinudulog sa NBI. Nabanggit niyo po yung cryptocurrency. Although, ang tawag dito, dito ay hindi pa masyadong popular, pero parang may nakita kasi ako dito sa Region 2. Ito po ba ay may mga legit ba dito or totally scam po itong cryptocurrency? Sir, may mga legitimate exchange na tayo under the supervision ng central bank. Kung gusto niyo makikita yon, mga Ethereum, Bitcoin, mga ganyan, mga legit exchanges, makikita niyo sa website ng central bank yan before you deal with it.
So may mga permits din tong mga to. Doon po natin makikita kung legit po sila. Opo, may listing ang central bank kung legit sila o hindi. But again, sir, when you deal with mga investment in cryptocurrency or yung mga foreign currency, you have to be very, very careful. Kasi ang investment nyo dyan, material. Milyonan hundreds of thousands ang ini-invest dyan. You have to leverage again on the power of the internet. Lahat naman pwedeng i-chat GPT, lahat na pwedeng i-google eh. Correct. I-check mo na yung legitimacy nung kumpanya that you are dealing with before you invest. Mag-due diligence ka. In fact, dapat tanungin mo yung kausap mo eh. Either online or offline. Ano bang pangalan mo? Anong address mo? Anong telephone number mo? Magagamit mo yun in do the checking. Ita-type mo lang naman yung pangalan nila eh, without even coordinating with law enforcement. Everything is floating over the internet. And leverage on that. Huwag tayo masyadong eager beaver na mag-invest po, ma'am. Diba? When it is too good to be true, sir, hindi totoo yan. Paano ka naman babalikan ng investment mo 100% in 1 month? Anong klaseng investment yan? Wala akong negosyong ganun. At the same time, wala akong bangko nagbibigay ng 100%. Ganun kalaki, Kano lang interest ngayon, ma'am? Bagay, wala akong bangko, kaya hindi ko alam. Okay. Sige, kasamang April? Ito sir, yung sa NBI facilities, sa facilities po natin, kasi nabanggit natin kanina, isa pong target, isa pong focus ng ating pong bagong director ay yung ating pong pag-enhance pa po sa ating mga pasilidad para sa pag-i-issue po ng NBI clearance. Kumusta na po? Gaano siguro nasa ang level na po ang NBI dito po, sir? Ma'am, parang nag-level up na rin kami. Kasi dapat pag nag-apply yung mga sa ibang bansa ng NBI clearance, 1 month ang inaabot niyan. Na-streamline namin ng in 2 weeks. Dati, di ba, weekly bago ka mag-apply ng NBI clearance. Ngayon, ang maximum is 3 days. At the same time, pag wala kang hit, instant, di ba, ang renewal, ang application mo. Madami lang kasi nagkakamali paminsan-minsan kasi online na yung registration eh. Pagka may record ka, na-clear mo na yung record mo, may click doon, renewal and new application. Yes. Huwag mo i-click yung new application kasi babalik Renewal na naman ka na. yung record mo before. Dapat renewal ka lang. Yun yung mga challenges at ina-address namin ngayon. Nare-recognize po namin yung mga difficulties in applying for an NBI clearance. Katulad nung, example, galing ka ng Piat, babiyahe ka pa, tapos may hit ka, babalik-babalik ka. Na-address na ho namin yan. May mga nasa pipeline ang NBI to address that issue. Hindi mo na kailangan pumunta ng NBI clearance facilities. Baka pwedeng sa ibang site ka na lang. So far kasi, ma'am, 154 lang ang clearance sites namin. Nag-i-increase na ho yan para maging more accessible sa public. In fairness naman, kasi just recently ay kumuha ako ng clearance ko. Napakabilis na ng pagkuha ng clearance sa NBI. Basta't marunong ka lang online. Yun yung isang challenge din naman, sir. Yung mga hindi masyado marunong, so kailangan magpatulog doon sa marunong mag-online. Kasi kung hindi mo rin alam, i-fill out yung mga documentary requirements online, medyo mahirapan ka. Pero once na meron na yon, antayin mo na lang yung schedule mo, then punta ka, agad ibibigay naman sa iyo. Kung may problema, ina-assist ka naman sa NBI. Pero ang tanong natin, sir, by the way, ilang taon ba or buwan ba ang validity ng isang NBI clearance sa ngayon? 1 year ang validity ng NBI clearance. 1 year. Opo. Ano po dapat yun, sir? Is it dapat i-renew mo ng yearly or yung ginagawa ho natin na once na kailangan natin o as the need arises? Pag sinabi na, you attach NBI clearance, then that's the time na, tingnan mo, expired na pala. So, kailangan mo na namang mag-fill out, mag-renew. Ano po dapat ang advice doon, sir? On the practical side kasi, sir, hindi naman pwede namin sabihin on a yearly basis. I-renew. I-renew mo. Kung wala ka naman paggagamitan. Correct. Diba? Pero kung may spare time ka at gusto mo lang ma-renew yung NBI clearance mo, mag-renew ka just to check. Baka may kamangalan ka na may record.
Pero kung talagang kung ano lang, may spare time ka lang, sir, gawin mo yun. Pero pagka naman walang kailangan, hindi namin ma-advise na yearly. Although it will generate funds for us, pero huwag naman sabihin namin na yearly, dapat kahit walang purpose, mag-renew ka. Kasi sa passport, no, ang advice doon is whether na ginamit mo o hindi, kailangan mong i-renew. No? But for NBI clearance, ay iba naman. Kung kailan mo lang kailangan, ay saka mo pwedeng i-renew. Okay? So, si Majoy, baka may tanong ka on love scam ba, Majoy? Ayan. Sige. One last, sige, before we end, kasamang April. Opo. Doon naman po, sir, sa na-generate natin, may mga target po tayo doon sa mga na-generate natin doon sa binabayad fees, sir, sa NBI clearance. Binabayad na. Nagsaset daw po kayo ng Yes, target opo. kung Mga magkano target dapat yung or- inyong yes, makolek. Oo. Hindi namin makontrol yan, ma'am. Ang average kasi namin ng clearance applications is 20,000 to 25,000 daily. And 1% of that is Region 2. Kasi dito 200 to 250 applications. Ang baka hindi alam ng iba, hindi lahat napupunta ang pondo sa NBI. Yung mga funds being generated through clearances. Ano yan, sir? 150 lang something ang napupunta sa NBI. Yun ho ang ano lang namin. Allocation for the NBI to enhance, tapos ibang project na NBI. Okay. Isa na lang po, sir. Sige, Last sige. na po talaga. Ito dahil nga po panahon na po ng eleksyon, dahil ngayong araw po mismo ay start na po First ng day COC of filing. Yes po, sir. Ang NBI, ano po ang nagiging role natin pag po ganitong panahon na ng halalan, sir? Ang specific role ng NBI is to monitor in terms of intelligence gathering. At the same time, open ang NBI for assistance with COMELEC and other law enforcement agencies. Kung kailangan naming mag-participate in any investigation, nandun naka-standby lagi ang NBI during election. Kaya nga close collaboration ang NBI and COMELEC during election time. Pwede ba magtanong, sir? Isang tanong ko naman, can you love virtually? Can you fall in love virtually, sir? Di ba? Katulad na kwento kanina, Sir, marami hong nai-in love virtually. Hindi mo pa nami-meet yung tao. Yun, sir. Maraming naniniwala, sir. May mga nakikita talaga ako, maraming naniniwala. Ang sagot ko dyan, sir, is kami mga millennial, naniniwala kami. Oo nga pala, sir, bago tayo matapos, meron kaming book project, ang NBI, it's called Cyberverse. Maybe we can provide you several copies, ilan copies ang Okay, kailangan so that mo, we sir. can Para disseminate. pagka may, yung sa mga schools, pamigay nyo lang, sir. Papadala kami siguro ng isang box. Okay. Lahat po ng mga scams nandito, para awareness lang ng mga kabataan. Madaling intindihin, sir, kasi wala na nagbabasa ngayon panay online. So wala kang online na mababasa. So kailangan mo you get a copy. Bigay ko sa iyo, ma'am. Okay. Advance copy. Pero papadala kami sa iyo. Yes, sir. Oo. Sir, lastly siguro, baka ito rin po ay matanong ng ating mga kababayan. Ano rin po palang process kapag ano tawag dito? Halimbawa, sa pagpunta po sa NBI, kukuha na NBI clearance, tapos natag siya, meron siyang red, no? Na may mga kapangalan or ganyan, tapos yung kapangalan pa niya ay may kaso. So ano po yung proseso po doon? Kasi kung minsan ito yung nakakapag-delay doon sa pagkuha niya ng kanyang clearance. Tama yan, sir. Na-aware kami sa challenge na yan. Unang-una, pagka may kapangalan ka, may hit yung pangalan mo, you have to prove na hindi ikaw yun. Dali naman, certification. At the same time, you will be interviewed. And we are trained interviewers. Tatanong namin ng mga specific questions. And we could determine kung ikaw yun o hindi. Kung ikaw naman yun, alam mo na ikaw, you have, at dismiss na kaso, you have to be prepared to show them ng NBI na dismiss na yung kaso para makakuha ka ng NBI clearance. Kung alam mo naman na ikaw yun, may warrant of arrest ka, matter of choice mo na yun, sir. Kasi pagka na-prove na ikaw yun, baka hindi ka na makapag-apply na NBI clearance. Hindi ka na rin makalabas. How long po, sir, yung processing time pag mga ganong mga cases? Depende ho kung gaano kabilis ma-provide yung mga necessary documents ng tao. Pero
Usually naman, sir, we have to be fair kasi may effort naman na nag-exert. We have to scrutinize yung documents and we give you an opportunity to prove na hindi ikaw yun or ikaw yun, kaya lang na-dismiss na. Okay. So, yan, I believe, we already exhausted, yung mga issues natin with the National Bureau of Investigation. Bukas na bukas po ang NBI region. Tumalapit lang po dito sa ating pong opisina ang NBI. Kaya pwede po kayong tumulog doon. So, sir, bilang advice na rin po siguro sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig ngayon, mensahe po ninyo. Again, sir, magpapasalamat kami sa opportunity na to. Talagang na-appreciate namin ho to. Yung leadership ng NBI, ang commitment nga, yung enhancement ng clearance facilities namin, at the same time, cybercrime. And this is one of the opportunities or one of the steps that we are taking to address yung issue nga ng mga cybercrime. At the same time, we appreciate yung mga feedbacks, mga questions nyo dun sa clearance processes namin. Again, sir, thank you and good morning. Thank you very much, you too. Siya po ay ang Assistant Regional Director ng National Bureau of Investigation, ARD Victor V. Lorenzo. No? At tulad po ng nabanggit po niya, mag-ingat po tayo palagi, no? Dahil lalo na sa mga online sa ngayon, araw-araw halos trending po yung mga online scams, merong love scam, no? Kaya dapat mag-ingat po tayo. Huwag tayo masyadong magpapaniwala sa mga matatamis, at sa mga nakikita nating mga pogi at magaganda, no, na mukha online. Dahil hindi natin sigurado hanggat hindi natin napapatunayan, hindi natin nakikita physically. So yan po ang kabuuan ng ating talakayan dito sa ating kapihan sa Bagong Pilipinas sa episode na ito. Sa ngalan po ng ating pong Secretary Cesar B. Chavez and of course ating PIA Director General Jose A. Torres Jr. at sa ngalan din ng ating Regional Director Angeli Lubo Mercado, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, sa ngalan ng ating mga media practitioners at sa technical side, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ang kapihan sa Bagong Pilipinas. Okay. Thank you. Picture tayo dito sa harapan. Sir, dyan ka na lang.